2 months na lang. Oh, Yeah. bilis, no? Oo. Tapos na ang 2025. Parang Grabe, no? nung January lang, parang kahapon lang nagsiset tayo ng mga resolutions natin. Minsan masyado tayong nakafocus doon sa task, doon sa goal. We forget na mag-enjoy doon sa journey. Yung iba, may nangyari na. Diba? Yung iba, Wala. May nangyari wala. ba? May nangyari ba? O may nangyari ba sa May silbi effort? ba ako sa Oo. mundo? But I'd rather spend the November, December planning for January. Mhm. Nice. Lalo na kung business, November, December is peak. Diba? Peak yan sa halos lahat. Welcome everyone for another episode of Leeds Park. And right now, nandito kami sa Bethel. Yeah. Yun, no? Naubos na yung kape namin kasi yung ni-record namin kanina, hindi na-record. Yeah. Yun Trivia. lang. Yun lang. Saan ba yung Bethel, bro? Dito lang yan sa May Kawayan, Arong MacArthur. along MacArthur. Ano ba specific tong... Nag-Waze lang ako eh. Bahala na Waze. Waste yun na lang. Ano bang Friends kwento ng Bethel and Friends? Parang meron naman tayong konting backstory. Marami kasing di ba usong-uso na yung work from home. Tapos Yeah. sometimes, syempre maboboard ka sa puro ka na lang dun sa bahay. Ngayon, lalo na in the area, walang coffee shop that goes beyond 9 or 10. Mhm. Ito Nice. lang. So ngayon, nagkikater siya sa mga nag-work from home. Gusto nila ng ibang place. Mm. Ito na Pwede yun. sila dito. Yeah. Tapos ang malupit dito, itong Bethel, it's a hobby Yes, ayun. Unang place yan. May hobby. Ano yung mga board dito? games. So May mga they can board go games, here. Magic Board the games, Gathering. Magic the Gathering, Pokemon. Tsaka dito nabibili yung Soul Threads. Yun, no? Yun, no? Ayan. Ayos. Yeah. Kanina dinatnan ko sila, Pastor Rui, naglalaro din sila ng Magic. So, kapag kailangan mo if you're around May Kawayan, or sige, Bulacan, you're looking for a place kung saan ka pwede maging productive, kung work from home ka, or Maiba naman. maiba naman. Yeah. Ang maganda yung vibe. First time ko dito, to be honest, na nagulat ako sa vibe. Ang ganda. Actually, ang ganda nga. From Pulilan, 40 minutes lang. Mabilis. Mabilis Yeah. lang. So, basta walang traffic. And guys, 2 months na lang. Oh, Yeah. bilis, no? Oo. Tapos na ang 2025. Parang Grabe, no? nung January lang, parang kahapon lang nagsiset tayo ng mga resolutions natin. Mga Na hindi goals rin natin. na-record. Oo. Oo nga, no? Yun eh. Parang may sumpa ang December, mga November, December episodes natin. Check mo muna nga ulit. Pero seryoso, check mo Seryoso. A few moments later. So ngayon, siguro marami makaka-relate dito, pare. Kasi ito yung mga times na napapaisip ka na eh. Parang yung iba, may nangyari na. Diba? Yung iba, Wala. May nangyari wala. ba? May nangyari ba? O may nangyari ba sa May effort? silbi ba ako sa Oo. mundo? Oo. Ito yun eh, no? Lalo kung siguro, nagkasalita ko for myself, yung may, kunyari, entrepreneur ka, nag-aabol ka ng mga kailangan mo bayaran. Ito yung mga targets. Okay, so, yun, siguro magandang pag-usapan natin, how can we make yung last 2 months or last Maximize. 60 days Ganda. purposeful and paano mo natin siya i-maximize and kung naghihintay tayo ng breakthrough, ano yung mga pwede nating gawin? Mga practical tips to. Ano lang to? Mabilisan lang. Bira lang ng bira. Yeah. So yun, kayo, kung nasa situation kayo na parang, experience nyo na ba yun? Parang walang nangyari yung 10 months. For sure meron, pero meron tayong mas in-expect na mangyari. Tapos parang wala pa siyang resulta. Paano niyo ni-handle yun? Anong mga first steps nyo na ginagawa? Initially, ako iniisip ko nung pinag-usapan natin tong topic na to, ano nga ba gagawin ko kung last 2 months na lang? Parang na-blanco ko, pero ang reality, napakadami palang Pwedeng magawa. pwedeng gawin. Number 1 is yung mag-assess ka muna.
Yan, good. Assess ka na. Kamusta na ba? Kamusta na ba yung mga plano mo sa buhay? Assess mo, ano ginawa mo sa 10 months mo? Assess mo yung sarili mo, yung mga commitments mo. Yan. Diba? So, ako na dun siguro ko sa side na yung 10 months, parang napakabilis. Ang daming nangyari. Crazy. Sobrang daming nangyari. So, nanganak kami, second baby. Yung business ni Mrs. Nagkaroon ako ng third baby. Kaya nga ayaw na namin. Kasi grabe ang realization ko recently, you have to be crazy para mag-raise ng kids. Kailangan mo sobrang baliw. Kasi mahirap talaga eh. Mag-raise ng kids, mag-raise ng business from scratch. So, yun yung recent realization ko. May sense of hindi naman reckless abandon na bahala na to, shoot na. Pero may sense na kaya to kahit maraming challenges. And alam mo naman maraming challenges, di ba? Baliw. Alam mo mahirap, pero papasukin mo pa din. And may sense of ganun siguro ako personally, yun yung na-experience ko ngayon na grabe, nakaka-overwhelm tong lahat na nangyayari na to. Sabay-sabay. Tapos meron pa kaming yaya serye. Oo. So, walo na, di ba? So, by share yan. Baka kasi isa sa goal mo yan, mga ulekta ng yaya. Ayoko na maging goal yun next year. So, grabe. So, ang daming nangyayari sa life. Sobrang bilis. Tapos, eto na. Last 2 months na. Ang ganda na babalik ako, hihinto ako to assess, kamusta ba? Una, kami, ni Mrs. Kamusta ba yung goal ko personally? Ako, nakita nyo naman, tumaba ako. So, physical goals, lahat na eh. So, marami kang pwedeng i-assess na yun pa lang, baka kulangin na yung 2 months mo sa pag-assess. Tama. Diba? Wag mo na ubusin yung 2 months mo sa nag-assess lang. Nag-reflect ka lang. Oo nga naman. Yeah. Pero that's good. That's first step. No, magandang gawin na first step. Ikaw, Pastori, how do you feel about itong last 2 months na paparating? I think it's a mistake in the first place kung ngayon ka pala magpuplan. Ang suggestion, Aray ko. Ang suggestion ko, wag ka na magplano ng November, December. Simulan mo na magplano for January. Simulan mo yung taon next year. Ngayon magplano ka na. Kasi, ganda. Kasi dapat yung, and that's good, may evaluation, pero dapat per quarter sana yung evaluation. In fact, dapat yung mangyayari ng November, December ay naplano mo na ng January or whatever start ng fiscal year. For example, kami sa corporate or sa church, hindi na kami mag-iisip kung anong gagawin namin November, December. Naisip na namin. Tapos na yun. Naisip na namin a year ago, ini-execute na lang. Like what I've said, yes, tama naman yun na parang habulin natin yung November, December. Pero parang medyo lost cause na ngayon ka palang nag-isip ng gagawin. Ngayon ka palang nag-strategize. Evaluation is great, but I'd rather spend the November, December planning for January. Nice. Lalo na kung business, November, December is peak. Diba? Peak yan sa halos lahat. I mean, merchandise, food. Tama, no? Even sa church, diba? Peak yan. So parang na-plano na dapat dyan yung mga mangyayari dyan. Ahead. Ito mga mangyayari, may mga Christmas party dyan, may mga... so dapat yan ay naplano na natin before kung anong mangyayari. Although kung wala pa rin, I guess what we can do is ako lang, I always take the time ako personally, I always take the time in November, December to build stronger relationships. Kasi lahat ng Christmas party attendan ko eh. Kasi tama. Kasi 1 year probably hindi ko sila masyadong nakasama. Kasi ang daming hustle and grind eh. Kasi nangyayari. So ngayon,
So, yan yung perfect time, di ba? Nice. Christmas parties, reunion, nandyan Makes lahat sense yun. So, purposeful yung pag-attend mo ng... Hindi ka lang nag-aksaya ng pera, Hindi lang siya dahil ng oras. tradition, hindi lang siya dahil ito na lang yung nalagay ko na schedule. Pero you make it meaningful pa. Ako to add lang, maganda kasi yung sinabi ni Pastor Ruin. Instead of kumbaga thinking of things na niregret mo na hindi ko nagawa to or wala pang resulta to. Ako, ang i-add ko doon is list the things na grateful ka. Yan. Parang ang start appreciating kung ano ba yung nangyari. Kasi doon, magkaka-momentum ka sa yung thinking and kasi kala mo wala eh. Kala mo wala eh. For example, meron naman pala. Pag inisip ko, ano bang ultimate goal ko this year? Lumaki yung savings ko. Pero ang daming nangyari. So kung isipin ko yan, hindi lumaki yung savings ko this year madadown yung pakiramdam ko. Pero pag naisip ko, pinag-pray namin, nakabuo na kami ng baby boy. Yan, no? So malaki yun. More than money can bring. Ibang level of gift yung That's good. Na nakuha ko. Another yung mga travel na bless kami. Through the help of the family, yung finances din namin, yung health namin, na inaalagaan namin kasi nga we're preparing, yun din, hindi kami nagkaroon ng problema sa part na yun. So, those are the things na pwede kong ipagpasalamat or pwede kong makalimutan ko di ako intentional na mag-appreciate. No? Yun siya. Ngayon, and ganun ka-importante bro, yung writing it down, listing it down. Yeah. Kasi kung inalala mo lang, tapos hindi mo naman sinulat, hindi mo nilagay somewhere, madali makalimot talaga no? Yes. So, just if ever na hindi mo nagawa, dapat okay lang, di ba? Parang, yan. Be kind to yourself. Simulan mo lang ulit. Kasi iba nasa stuck na dun di ba? Parang, actually, yun yung struggle. Hindi, yun yung struggle ko bro. Kasi ang dami mong gustong gawin. And you have so much, little time. You have little time. Then, there's so many responsibilities. Sabay-sabay. Tapos parang, ba't nami-miss out ko to? Bakit wala pa to? Tapos minsan, ang bigat ng pressure. Pero ang realization ko ay, just be kind to yourself. Kasi, hindi naman tapos na yung hindi naman tapos na yung boxing yung laban Laban lang ng laban. Tama. So, move forward. Diba? Hindi mo na achieve, be kind to yourself. Tapos, try to achieve it. Try lang ulit. Try lang again. Naalala ko si Pastor King, friend ni Pastor Rui. Ang daming business ni Pastor King. Tinanong ko siya, Pastor King, paano ba ginagawa yan lahat? Pwede ba yan sabihin? Paano mo sinimulan yan? And I know Pastor King before pa, galing talaga siya sa wala talaga. Tapos paano mo nasimulan na ito, thriving yung business? A learner kasi yun. Naaral niya lang lahat. Ang sabi niya lang sa akin, ini-enjoy ko lang. Ganda na. Kahit mahirap, ini-enjoy ko pa rin. And siguro for people like me, minsan masyado tayong nakafocus doon sa task, doon sa goal. We forget na mag-enjoy doon sa journey na tinatry natin gawin. Tapos nakakalimutan na natin yung to have fun and yung learnings and to be grateful. Nakakalimutan na natin lahat yan. Tapos nadadown na tayo. Nagiging anxious ka tuloy. Parang wala na. Tapos di ka na makagalaw. Kinain ka na nung anxiety. Pero there are two kinds of people kasi about starting something. I think I fall on the second category na parang sige lang, simulan mo lang, tsaka mo na lang perfectin. Di ba? Parang drawing mo lang yung bilog. Ngayon, pagka tractor mo yan, malamang hindi yan perfecto bilog. Pero simulan mo lang. Pero merong ibang tao naman na really wants to cover all the bases before starting. Kailangan malaman nila lahat. Kailangan merong... And I don't think one is better than the other, di ba? But of course, kung ako magsasalita, yun yung sabihin ko, game lang, tirayan mo lang tirayan. Ngayon, kung hindi ka nag-succeed, ulitin mo lang ulit. Try again. Di ba? Ulitin mo lang ulit. Now, meron naman nandun nagta-thrive gusto niya, kung kalkulado niya every move para less yung errors or less yung wastage. So, pwede rin naman. But yun nga, going back, if there are things that you have not, sinulat mo nung January tapos hindi
it's pointless kasi nang ngayon mo gagawin eh. Di ba? Parang, Naghahabol ka. ay shucks, kailangan kong gawin. November, December na. Ganun. So, ay grabe, sinabi ko, magbabasa ako ng 12 books. 2 pa lang nabasa ko, babasahin mo yung 10. Di ba? So, okay yun ano, I would rather fail in my plans than to not plan at all, di ba? Kasi mas okay pa yun kaysa yung, hindi na lang magpaplano, hindi ko naman nagagawa. Walang kwenta yun, di ba? The Bible says people fail because of lack of plans. So go lang, magplano ka as much as you can. Ngayon, kung nandun ka sa November, December na you think na ang daming di nagawa, o di, i-carry over mo na lang. January. Tama. Yan. So, ngayon, kung magka-plan na sila, no, maganda siguro i-share din natin kung ano yung paano natin ginagawa yun, yung mga practical tips, best practices natin. Na, syempre kung ikaw ay may tinatrabaho ka ngayon, tapusin mo yan. No? wag naman bago lagi. Kasi mahirap talaga magsimula lagi. But it would also help you kung as early as now, and if you can find time, na i-assess mo na rin or magplano ka na rin for the following year. Ngayon, when you start planning for the next year, ang ganda nun kasi you have, ako ang na-imagine ko din kung paano ko siya iniintindi. I have, di ba usually, yung year ay 12 months. If I can start planning now, yung 2026 ko is 14 months kasi kasama yung taon na to na sinisimulan ko na siya. Nice. So, ano yung mga pwedeng steps na gawin natin, pati yung mga viewers natin, listeners natin, in planning the next year? Saan sila magsisimula? Very basic na tinuro sa akin ng partner ko sa business, si Dalos. Sabi niya, mag-target ka. So, kunyari, kung month yun, ang target mo ay 100, breakdown mo pa weekly. Kasi breakdown mo pa daily. So, from there, mas madali ma-achieve kung gaano ba ka-productive yung kailangan mong gawin. Kasi ang hirap nang wala kang target eh. Wala kang tinatry i-hit. So, pag wala kang tinatry i-hit, hindi mo alam kung nagpo-progress ka ba. Yeah. Di ba sabi nga ni Pastor Rui, mas better yung may progress kaysa perfection. Yeah. So, yung target, it aligns you dun sa pinaka-big goal mo. Tapos gagawa mo siya into chunks and pieces. May technical term yan. I think it's called lead and lag goals. Lead and lag and? Lead and lag goals. So parang, ewan ko lang kung baka magkapalit. Yung ang lag goal mo, tama ba? Or lead goal? Hindi ko na alam. Basta sige, either or parang yung lag goal mo, for example, ay to lose weight. Bawa ganun. Maging specific yon. Mamaya balikan natin. Kailangan smart yon. Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. So, ang lead goal mo ay to lose 72. Ano yung lag goals doon? Ay sabihin, ano yung mga itemized na check mo para makarating ka doon? Nice. Tumakbo ba ako ng 10 minutes? Usually kasi pag nagpa-plan, L-O-G? L-A-G. Lag. So, kasama yun. Sige, magbabasketball ako every Monday. Kasi that contributes to this. So, usually kasi pag nagpa-plan tayo, laging general lang. Di ba? Parang to lose weight. Okay, paano mo gagawin yun? So, you really have to be more specific with that. Or mag-ipon. Bawa, ganun lang ka-general. Mag-ipon ng pang-Hong Kong. Okay, so paano mo gagawin yun? So, lagyan mo ng maliliit na chunks. Okay, magsisave ako ng 3,000 a month. So, at least may na-check ka. Yeah. Yun yung sinasabi ni Koy na yung may mga maliliit ka na targets. Milestones. Kasi, let's say, bawa, ginawa mo yung 3,000 a month, tapos hindi mo na nagawa, hindi mo natapos, meron ka pa rin nagawa, di ba? May naipon ka pa din, kahit pa paano. Yeah, ganda nun. Sa akin, parang naging tradition ko to for myself na yung last month or last 2 months, aside from setting a goal for next year, dine-develop ko din. I'm enrolling sa mga seminars, buying books, and nagpapamentor ako. Ito yung time na marami akong kausap para magpaturo ako. Ako yung mag-absorb
nung lessons. Particularly itong November, December. Yeah, mga learning lunch Nice. ang tawag ko doon. That's Parang, kung ang goal ko ay gumaling sa right now, ngayon parang gusto kong aralin yung AI. I look for books, seminars, and people na makakatulong sa akin. So para at least, hindi siya trial and error lang yung mangyayari sa akin. Medyo may guide na ako. Mas madali. Mas shortcut siya. Yan. And in terms of execution, no, yung mga pwede pa nilang gawin aside from planning, ano yung ma-advise natin sa kanila? So for example, yung mga short-term wins na sinabi natin, ano yung mga saan usually sila nagkakaroon ng kumbaga kung reason to miss out yung mga things na yan. For example, time management. Usually doon naman ano sila di ba? So, ang ibig mo sabihin, sisilipin mo ulit yung saan ba napunta yung yung oras mo. Correct. Kung may 60 days na lang tayo, like bilang na yung mga araw at oras na yun, how can we make sure na yung oras na yun ay productive? o baka yun ang problema talaga. Hindi kasi kung going back, dun sabi ni Pastor Ruby, di ba na parang kung ngayon mo pa lang to gagawin, na medyo too late na. Medyo wala ka lang magagawa kasi ano na yan. So, ano na lang gagawin mo? Ako, I agree dun sa mag-spend time ka with people. Yun din sinabi ni Pastor Ruby kanina, build stronger relationships. Pero pwede rin naman na parang teaser or trial mo yung the last 2 months. Oh, pwede yun. Kasi ang isa pang mali in planning is that ang laki ng talon from the current reality to to where you want to be. Yeah, yung parang example lang, hindi ka nagbabasa ng Bible at all, hindi ka nagka-quiet time, tapos biglang ang faith goal mo or tapusin ang Bible. Parang read 10 chapters a day. Parang napakalaki, kaya tayo nagfe-fail. Tama. So ngayon, kung sa January mo simulan mo na rin ngayon. Pero parang little bits of parang beta testing. That, kasi para hindi ka gulat sa January. Bawa, sinabi mo, sige, mag-iipon ako ng pang out of town namin, out of the country next year. Sige, ngayon may 13th month. Di sakto. Magtabi ka na kasi may pera ka ngayon . Well, like what I've said, sana mas naplano mo na yan beforehand para alam mo na kung saan pupunta. Pero just in case na wala nga, so okay pa din. Kaya pa rin naman siyang habulin na, sige, bawa yun, gusto ko palang matuto ng AI or read books, di magtabi ka na ng budget for that. Yeah. Kaysa parang mabulunan ka naman nandiyan. Tama. Actually, fiscal year naman when you say fiscal year, parang who's telling you na January ka pa mag-start? Di gawin mong November. Oo. Di ba? Parang ganun. So, unahan mo kami lahat, di ba? Sabi ni Pastor Ruby na November, December, everybody's spending. Kung meron kang product, kung entrepreneur ka, launch mo yung product. Yun, tama yun. Diba? Kahit na, siguro, hindi pa siya perfect, pero at least na-launch mo na. Tapos makita mo tuloy kung ano ba to, papatok ba to, may market ba? So, kailangan mo kasi may test ng market talaga . Correct. So, it's a good time to test since people are already spending. So, might as well, mag-join ka na rin kung mayroon ka man product na gustong i-release. Yeah. Mga daily mindset, no, na pwede na i-apply. Yeah, mga katulad niyang ganyan, yung parang starting early this year. Ang ganda nun parang fiscal year nga. Ikaw naman mag-decide kung kailan nag-start . Baka nga naman kaya nga nagpapahinga siya ngayon kasi tapos na siya. Yun, pahinga. 10 months na pahinga. Oo. Ano yung, sige, as we end, ano yung goal mo na tatapusin this year kung meron? And ano yung big thing na for next year naman na paplanuhin mo at i-achieve next year? Ako, again, mas parang baliktad ako parang mas pahinga ko na yung November, December. Although it's the busiest talaga. Yeah. Busiest ng church, busiest sa family,
busiest din siguro sa business kasi ang daming nangyayari. Pero ang sinasabi ko, yung thinking process, planning process, tapos na. So, machine na yan eh. Di ba? Machine na yan, umaandar na lang yan. So, wala ka na talagang sinisimulang bago. But you are simply parang doing all of these things because you've planned it way before, ahead of time. But at the same time, ito yung parang yung hinga mo. Parang yung December, November. Kasi even sa office, ewan ko sa inyo, mga December 15, wala na nagtatrabaho eh. Wala, puro Christmas party. Tapos it's fine kasi nga nagawa mo na yung bulk ng work. Yeah. In our experience, parang July, August, September. Yun talaga yung parang daming strategic planning, daming thinking. Diyan talaga yung nakakapagod. Budgeting, yan. Dun. O, kita niya na fiscal year yun. So at least, tapos, yung November, December, yan yung parang pahinga na natin na parang hihinga ka lang. Hinga ka kasi game na ulit ng January, di ba? So, I think very important din yun that that you get to rest din kasi and it's a perfect time dahil walang pasok yung mga bata. You get to spend time with them. Tapos, Christmas season, so, di ba? So, bad trip naman yun, di ba? Na parang tatrabaho ka pa rin. Trabaho ka pa din, di ba? So although may mga kagaya ko nga, ang nangyari sa akin, na-move yung launch ko. So, I have to launch na kahit naka-rest lahat. I have to test the market. I have to launch now. Kasi, hindi naman pwedeng January pa ulit. Sayang opportunity. Oo. Hintayin ko pa ulit. Pahinga na ako. Hindi naman ako nagpahinga for the last 10 months kasi maraming ginagawa. Pero, namumove. And ganun talaga yung reality eh. Minsan, mamumove yung mga plans mo. So, you just have to go with it and launch it and do it. Just take one step at a time and figure the market out. And maganda dun, may trial and error period ka. Na pwede ka mag-pivot. Siguro yung sa akin, ang lagi kong sinasabi dun sa team ko, we'll test this for the next 6 months. Nice. So, give it itong October, ang ginagawa natin ngayon, we're preparing for November, December. Para bumenta tayo ng November, December, January, let's reassess ano ba nangyayari, ganyan. So, yun yung, hindi naman siya super puro grind tayo and all that. I understand. Ako, naka-ready na rin yung isip ko na December, most likely, puro pahinga na yan. Wala na mga pasok and all that. Wala na masyadong bibili kasi tapos na yung bilihan. So, sabi ko sa kanila, the peak natin talaga, November, ito na yun. So, kailangan bumenta tayo. Kailangan yung production natin ma-figure out na natin ano yung most efficient way of doing things. Kasi nga, we're just a startup. So, ganun talaga. And iba-iba tayo ng kwento, iba-iba ng pinagdadaanan. Darating ka rin dun sa point na ikaw naman yung mag-rest. Pwedeng November, December din yun. Pwedeng ibang other time. And it's okay. Kasi kanya-kanya ng journey eh. Tama. Diba? Ang hirap na, ipilit mo. 10 months ka na nga nagpapahinga, pahinga ka ulit eh. So wala ka lang ginawa nun. So at least, one step at a time, take one step at a time. Kung maraming hindi nag-work out dun sa, sa mga plans mo, kahit isa lang. Diba? 2 months, marami ka pa rin magagawa nun. Yeah. And then kung wala talaga, then build stronger relationships. Yep. Kung meron man akong pinaka natutunan this year, it's really yung building strong relationships with people na yun talaga, hindi lang strategic dahil may use sila sa buhay mo. Pero yung long term na, ito kasama ko to forever. I mean, hanggang mamatay ako, kasama ko to. Yung mga ganun. So, kung wala ka pang ganun, the next 2 months, pwede mong gawin yun. Palalimin mo yung relationships mo. That's good. Kasi, at least man lang doon, may win ka. For sure, wala ka masyadong gagasasin. Kailangan mo lang doon, ikaw, open ka na magbigay ng time sa kanila. Hindi mo naman kailangan gumastos eh. Yeah. Diba? Pumunta ka sa bahay nila, whatever. Kung ano man yung way mo of connecting to that person. So, ikaw bro. Ako, dalawa yung
focus ko towards the end of the year. So meron akong yung current na ginagawa kong business, nasa sales ako. So ongoing yon and tinatapos lang namin taon na to. And ang anticipation ko kasi November, December nga dahil busy. Ang goal ko ay to make them productive and still enjoy yung mga time nila with the occasions, yung mga family. So develop and tawag dito, outline kung ano yung mga pwede nilang gawin kung 4 out of 7 days sila makapagtrabaho sa isang linggo. Nice. So, iniisip mo na bro yung ahead of gagawin time. nila. Kunyari, itong paparating na October 30, 31, November 1, and November 2 hanggang November 3, alam kong patay yan na mga araw. Literally. Araw naman. Kasi araw ng mga patay, Yes. November 1. So, and after nung week na yon, I know na yung ibang mga Christmas party, sinischedule na ng November kasi sobrang busy yung December. So ahead of time, tinatanong ko na yung mga schedules nila. And with the remaining days na pwede sila maging productive, kailangan namin ma-define kung ano yung itsura nun sa kanila. So that's one. Yung isa naman, may binubuo kaming, gusto namin sumakay sa wave ng pickleball. So, Nice. gumagawa yung brothers ko ng court na pwedeng mag-basketball and then mako-convert to pickleball court. Na may podcast na Yung may podcast din, so susunod doon tayo mag-record. Habang doon tayo sa gitna. Umiiwas tayo. Wait lang po. So dahil kisimula pa lang yon, kino-construct pa lang yung building, right now is building connections sa mga coaches, sa mga athletes, sa mga enthusiasts ng sports para pag launch namin, meron na kaming audience kahit konti. Yeah. So yun yung ginagawa namin. Na pwede kayong makarelate kung you're planning out new business venture, so pwede nyo sundan yun na habang nilalatag pa, meron na kayong mga steps connecting with the people na magbibigay ng positive progress. Double down ko lang yung yung sinabi ko kanina na it's actually the perfect time to launch. November, December. Kasi number one, may extra pera yung tao. Tapos parang for some reason, parang you're not as tipid as the medyo years. impulsive ka. Medyo may impulsive ka. It's not that we're taking advantage naman, but yun nga celebrative siya. Kaya nga kaya maraming buffet, tapos parang trying something new din. So yun, what we're trying to say, sabi ni Nicoy kanina, sige na, launch mo na yan. Palag na. Kasi kung January, actually counterproductive yun dahil nga nagtitipid naman ng tao. Tapos na sila gumastos. Dami natin ginastos, tumigil tayo dyan. So ngayon na pwedeng pang regalo. Kung nag-iisip kayo ng mga parang ilo-launch or whatever, ngayon na kasi yung mga Christmas party, mga pang regalo. So people are willing to spend, yun nga, parang bibili ng mga gamit parang pickleball. Perfect yun, November, December. Yeah. And I think siguro maraming pwedeng gawin. These are just suggestions and mga sharing lang namin. But at the end of the day, it's how you define a successful year para sa inyo. So for example, successful ka na hindi ka nagkasakit or okay ang mental health mo all throughout the year. Yes. That's it. Productive ka ngayon taon. And siyempre, challenge mo lang din yung sarili mo for the coming years. Marami tayong gift na pwedeng explore. Yun lang. So, I hope naging valuable tong episode natin. Ako nabibitin ako eh. Pero I hope you subscribe. I hope you follow us pa rin para yung mga ganitong topic na balik-balikan to. And we'll see you sa next episode. Bye-bye.